April 5, 1984, LA Lakers kontra Utah Jazz. With 9 minutes left in the game, pinasa ni Magic ang bola kay Kareem sa low post. Pagkatapos ng isang dribble at isang pihit sa kanan, sinundan niya ito ng signature shot niyang skyhook pakaliwa. Nang pumasok ang tira, kumpirmado ng si Kareem ang nasa trono ng NBA all-time scoring record. Pa 37 years old na si Abdul-Jabbar nang basagin niya ang record ni Wilt Chamberlain sa may pinakamaraming puntos sa NBA history. On the next day, bilang pagpupugay, binigyan ng seremonya si Kareem sa harap ng libo-libong fans na dinaluhan pa mismo ni Wilt upang formal nang kilalanin ang naukit na kasaysayan ng Lakers Center. Tumagal pa ng 5 seasons si Kareem sa NBA matapos ang yugtong ito ng kanyang playing career. In those 5 seasons, patuloy pang nadagdagan ng mga puntos ni Abdul-Jabbar hanggang tuluyan na siyang magretiro noong 1989 sa edad na 41. Sa kabuuan, nakalikom ng 38,387 total career points si Abdul-Jabbar. Hinawakan niya ang trono for 39 years hanggang maungusan nito ni LeBron James during the 2022-2023 season. Ang totoo niyan, andun si Kareem nang mangyari ang di malilimutang kasaysayang ito sa NBA. Hininto ang laro at tulad ng nangyari noon, binigyan ng pagpupugay ang bagong hari sa all-time scoring record. So humigit kumulang 4 na dekada, ang record ni Kareem na to ang isa sa mga considered na unbeatable at unbreakable record sa NBA. Ngunit hindi, isang player na nagngangalang LeBron James ang nagpatunay na records are made to be broken. Mapalad pa nga tayo at nasaksihan natin ang makasaysayang pangyayaring ito. Maaari kasing hindi na ito maulit o kung maulit man, ilang taon pa kaya ang dapat nating bilangin. Biruin mo, hindi pa nasisilang si LeBron nang maungusan ni Kareem si Wilt Chamberlain sa scoring record. At nang pumasok naman si LeBron sa liga, hindi mo rin naman maiisip na magagawa niyang malampasan ito. Kung bubusisihin kasi natin ang naging karera ni LBJ mula Cleveland papuntang Miami hanggang bumalik muli ng Cleveland at ngayon sa poder ng Lakers, walang season doon na bumaba sa 20 ang average ni LeBron kada taon. Ang pinakamababa pa nga ay ang kanyang rookie season na almost 21 points ang kanyang production. Kung itatranslate naman natin ito sa total points scored every season, lumalabas on average na more or less nasa 1,930 points ang ini-score ni LeBron sa bawat season. At bilang suporta sa datos na ito, silipin din natin ang playing minutes niya kada taon na pumapatak naman sa 38 minutes per game on average. Kaya kung sipag at sipag lang pag-uusapan, deserve ni LeBron ang tagumpay na yon. Sa argumento naman na buwakaw si LeBron kaya dumami ang kanyang puntos. Kung masugid kang fan ng NBA, either fan ka ni Bron or hindi. For a player of his size with a skill set of a point guard and assist numbers na mas mataas pa nga sa average ng ibang starting point guards ng liga, paano mo ilalaban ang argumentong buwakaw si James? Over his career, hindi naging selfish si LeBron with 7.3 assist average. Pang-4 siya ngayon sa all-time assist leaders in NBA history. Ano ba gusto nating iparating dito? Gusto nating malaman kasi kung paano ba umabot si LeBron sa pagiging all-time scoring leader. 3 bagay. Una, yung consistency. As we mentioned a while ago, rookie pa lang si LeBron, nasa 20 points na ang average. That's year 1. On his year 20, LBJ averaged almost 29 points per game at 35 minutes playing time. At sa pagitan ng year 1 at year 20, walang season doon na nag-dip ng malaki ang mga numero ni LeBron. Kung number of games naman ang pag-uusapan, James already played 1,421 games during his first 20 season. Sa early part ng kanyang karera, consistent at 70 plus games si LeBron kada season. Nitong nasa Lakers na lang siya mas maraming inupong laro. On average, around 55 games siya per season. But still, that's more than half of 82 games sa isang regular season. Ikalawa, yung longevity. 20 years ang kinailangan ni Kareem para lang umabot sa 38,000 mark. Ganon din si LeBron. Dito na lamang si James sa kanya. At 38 years old, papasok si James sa 21st season niya sa liga. And if he plans to retire at the age of 40, around 1 to 2 seasons pa ang itatagal ni LBJ sa NBA. And who knows, baka nagpaplano pa tong tumagal up to 45 years old. Halaga ni LeBron ang katawan niya at yun ang naging sangkap para magtagal siya sa liga. Bago kay LeBron, may 5 players na umabot rin sa 21 seasons. Si Robert Parrish, Kevin Willis, Kevin Garnett, Vince Carter at Dirk Nowitzki. Pero sa 5 ito, ni isa walang umabot sa 10 points na average sa kanilang ika-21 taon. In fact, si James ang magiging pinakabata sa hanay nilang lahat. Kung patuloy na average si Bron ng 20 points, another record na naman yan for King James. At ikatlo, yung passion. Kung susuriin, kalahati na ng buhay niya ang nilaan niya sa NBA. From high school, tumalon agad sa pro at hanggang ngayon hindi pa rin humihinto. Hindi natin alam kung kailan niya balak tuldukan ang karera niya sa ligang ito bilang isang manlalaro. Ano pa bang gusto niyang patunayan? Ano pa bang gusto niyang makuha? Sa parteng yon, si LeBron na lang makakasagot. Hindi kasi pantay-pantay ang passion ng bawat manlalaro sa NBA. May iba habol ang pera, yung iba habol ang katanyagan. Pero panigurado lahat naman yan, habol maging kampyon at bigyang legasiya ang maiiwang pangalan. Kaya umabot si LBJ sa trono ng all-time scoring record.
dahil nandun yung passion sa laro, consistency sa laro, at lalo na yung longevity o yung pag-iingat sa katawan para humaba ang karera. Hindi lahat ng atleta may ganitong pagnanasa at dedikasyon para magtagumpay. Papasok siya ngayon sa season na siya ang pinakamatanda sa lahat ng players na makakaharap niya. At di maglalaon, siguro bumilang tayo ng ilang pang mga taon, magdedesisyon na ito na humakbang palabas ng liga. Kaya habang nandyan pa, maganda na ma-appreciate natin ang mga tipo ng player na tulad ni LeBron James. Parte siya ng childhood natin, parte siya kung bakit tayo na humaling manood sa NBA. Hindi ito video about GOAT conversation, hindi rin ito video ng paramihan ng singsing. Isinasalaysay lang natin ang mga nangyari noon, nangyari kamakailan at maaaring mangyari sa hinaharap. Kaya sa tanong kung kaya ba na malampasan muli ang record na to balang araw, ang sagot, hindi imposible pero mahihirapan. Tandaan mo, 37 years old nang malampasan ni Kareem si Wilt at 76 na si Kareem nang maungusan siya ni LeBron James. As of recording, 38,652 points na si LeBron. The next active player na maaaring humabol ay si Kevin Durant with 26,892 points. At kung sa tingin mong kaya siyang abutan ni Steph, mahaba pa ang hahabulin ni Curry dahil meron lamang siyang 21,712 points. Maaaring nasa liga na ang pwede makabasag ng record. Maaari din namang hindi pa ipinapanganak tulad ng nangyari kay Kareem kung saan wala pa si James ng mga panahon na yun sa mundo. Gayunpaman, kinakailangan ng matinding passion, consistency at longevity para maagaw kay King James ang trono ng pinakamaraming puntos sa kasaysayan ng liga. Hanggat hindi huminto si James sa basketball at patuloy na nadaragdagan pa ang kanyang mga puntos, mas lalong magiging mahirap na basagin o tapatan man lang ang nasabing record. Ikaw ba? Ano sa palagay mo?